Gemini, bigyan nyo nga kami ng title ng Isang comedy podcast. isang stand-up comedy podcast. Please. At ang sabi niya ay The Set List. Wow, mukhang pwede to. Pwede yung the set The list. Set List. Walang personalan. Pwede siguro The Set List. Tapos yung tagline natin, tawa lang, walang personalan. Pwede. Ano, okay na yun na yan? O baka gusto mong jokes on you? Baduy naman ito. Lasing sa tawa, di man tayo na umiinom. Happy hour. Okay yung the set list. The Set List na. Okay na yan, yun na yan. Tapos, ano yan? Walang personalan. Sige. Kung Okay. gusto mo, personalan na lang, walang tawa. Personalan na lang. Okay, so yun na. Dahil first episode natin ng podcast na wala pang title, kami na rin na nagdesisyon na ang title nito ay, ano yun sabi ko? The Set List. Ayan, tawa lang, walang personalan. Ako nga pala si Joper At ako naman si Roy Obli. ng Comedy Albay and Comedy Oragon. Yes. So anong pag-uusapan natin ngayon, Pading Roy? So, ang una is, pag-usapan natin yung stage fright and spotlight. So, ikaw, since ikaw yung newbie ngayon, parang ano yung mga stage fright mo? Like, pag sumasampa ka sa stage, ano yung una mong nararamdaman, ganyan? Ako, first, yung una kong usalang sa open mic, una kong naramdaman, syempre, kaba. Alam mo yun na, putang ina, pwede magmura? Pwede naman pala. Putang ina, alam mo yung parang first time, kasi nagbabanda ako dati, alam mo yun. Yung nung na-feel ko sa first salang ko sa pagbabanda ng high school, ganon din yung naramdaman ko nung una akong sumalang sa open mic pa lang to. So, Okay. alam mo yun, yung nervyos, hindi ako makapagsalita ng matuwid. Hindi ko Ito alam. yung first open mic, no, sa Finheads. Yung before tayo open mic dito sa Pinhead, di ba sumalang muna tayo dito sa Kapihan, di ba? Kapihan, oo. Yung tayo na, ang tawag doon, ano ang tawag doon sa yung bumigla na lang tayo pumunta doon? Oo, biglaan, no? Pang gate crash lang. Open mic gate crash show. Open mic, oo. Yeah. Pero ang ganda nung kasi kahit konti lang yung tao, parang at least na-try nyo kung paano, o yung feeling na nasa stage kayo. Oo, parang di ko ma-explain kung yung kaba, tapos ang pangit pa ng mga sulat ko noon. Parang naman ang ganda ng sulat na ngayon, no? Pero wala, first time, so parang wala pa naman ako talagang ganong idea about sa stand-up comedy noon, di ba? So nagtatanong-tanong pa lang kami noon sa inyo. Tapos yun, nandiyan yung kaba, talagang di ko ma-explain na nakakagulat na lang kasi binidyo ko din naman na talaga makikita mo doon yung yung reaction ko sa talagang. Pero maganda yun kasi oo. yung una kabado ka tapos parang ay okay ito nga. Oo, Parang nakuha mo yung moment, no. Oo, yun nga. Tapos from there parang tuloy-tuloy na yung yung set mo nung unang open mic. Oo, yung unang open mic, ang sabi mo sa amin noon ay dapat dapat mga 10 minutes na ito, sumobra ata ako ng umabot ata ako ng enjoy ko na umabot ata ako ng 20 minutes. Pero ang hindi ko makalimutan na stage fright talaga is yung first show ko. Yung pink show. Yung January lang. Black Box. Grabe yan sa yung UB Express sa Black Box. Putang ina talaga. Pakat na lang ulit, pangalawang mura ko ng puta. Tapos di syempre pagod ako ng buong araw, di ba? Oo, ikaw nag-set up nung ako nag-produce na ako lang din yung nag-asikaso. Tapos sabi ko kay Mrs. baka ako pwede akong uminom ng kape ngayon kasi talagang lowbat na ako noon eh. Yung energy ko talagang drained na. Padiplit na. Oo, no? sabi niya, sigurado ka ba? Sabi ko, sige na. Bahala ka, sige. Binigyan ako ng kape. Pag inom ko ng kape, tapos yung tinawag na yung pangalan ko sa stage, ladies and gentlemen, Joper Oprasyo, na yung kaba ko talaga. Nanginginig na ako, tapos pag akyat ka sa stage, yun na, talon-talon pa ako ganun kung makikita mo sa video.
kung may sisingit yon ano, yung, kung may sisingit ni pare yung ano doon, yung video. Meron ako noon eh. Yung itsura ko doon sa stage na tumatalon-talon ako. Tapos habang nagsasalita ako, naghalo na yung kaba, tapos yung epekto ng kape, yung palpitation, tapos ano na, nagpa-panic attack na talaga ako. Tapos Nautal-utal ka na nun. nauutal na ako, ang bilis ko na magsalita, di ko na alam kung ano yung pinagsasabi ko, nawala, as in disoriented talaga ako yung sa show na yun. Oo, yun yung first time ko nakita ka na parang ano tong ginagawa ko, parang parang nawala ka sa sa tawag dito, sa wish show. Oh, as in wala talaga, parang nawala yung ano ko, yung presence ko doon. Parang ibang jumper yung parang ako sinaniban ng ano, ng Yun talaga yung pinakaano mo, yung parang So for you, kasi yun lang talaga yung ano, sobrang takot. Tapos buti na lang pagbaba ko doon sa stage. pero ano, 'di ba? Narinig mo yung sarili mo nung naramdaman mo na may tumawa sa gitna. Oh, yung pag yung may part din naman doon na medyo okay, Okay yung na. okay dili ko, medyo kumalma na rin ako. Pero nasira talaga yung ano ko doon, yung set ko doon na May joke ka kasi na ano na yung bumuhay sa yung ano, yung tungkol doon sa babae na ay yung kinomentan mo ng ano. yung yung tungkol sa ano sa yung pag mag-scroll Nag-scroll ka, aksidente mag-i-scroll mong ka, na ano, oo. nahaha yung ano. Alimbawa, 'di ba, sabi ko doon sa joke kasi na what if ma-aksidente mong mahaha-react yung friend mo sa Facebook na hindi mo naman close. Tapos Namatayan. ang post niya or yung may story niya is namatayan siya ng mahal sa buhay. Tapos bigla mo siyang na ano, bigla mo siyang na haha. Tangina, hindi mo alam 'di ba kung ano, 'di ba? Hindi mo alam kung ano yung i-reply mo, ano. Tapos ang ginawa mo is ano na lang, nakipag small talk ka na lang. Miss, pwede po kitang yayain magpagpag. Doon na nagkaroon ng tawa. Then parang yun na yun eh. doon na nagsimula yung ano, parang nire-ready mo na yung sarili mo. Doon na sa part Kailangan na yun. matapos to ng ano ng okay. Tinapos ko na lang ganito, Diba? yung show na yun. Ako ano din eh, yung una kong open mic kasi sa QC. 3 minutes ako noon na set. Talagang never pa ako nag-perform ng gano'n na kadaming tao tapos may spotlight sa harapan. Iba yung ano, yung kaba kapag first time talaga. Nangyari yun sa akin yung nanginginig ka. Natural siguro talaga Akala ko nun may mga pulis sa labas, sabi ko. Iba yung kaba kapag first time kaysa doon sa kaba mo kapag medyo matagal ka na. Kasi na-handle mo na yung kaba mo eh. Hindi na tulad nung kaba na, paano ba to? So natural talaga na natural din na mawawala talaga yung Yung unang kaba, hindi mo masyado ma-handle, pero as time goes by na parang palagi ka na nagpe-perform. Yung kaba na yon nandun, pero hindi na siya tulad nung dati. Yun, na-handle mo na siya. Like ako, yung show natin sa Black Box, kasi ako yung ikaw headliner nun eh. Tatlo kayong headliner, pero ikaw yung last. Iba yung kaba doon, iba yung kaba ka doon, pero na-manage ko siya na parang itabi ko muna tong kaba na to. Mamaya na pag-uwian na yung Na-pressure ka ba doon sa may kasama kang dalawang headliner eh, si Anthony, No, sobra. tapos si Redbert, 'di ba? Tapos ikaw yung last. Sinabihan ko naman sila na, wag niyong galingan. para bawas pressure. Yeah. Ganun lang naman yun eh. Hindi, magagaling sila. So, yung goal ko doon is parang lagpasan pa yun ng konti. Kahit konti lang. Para yung show, maganda yung tapos ng show. Kasi ano naman eh, parang yung showcase naman kasi hindi naman dapat individual, parang competition. Dapat as a whole kasi dapat maganda yung ano. So, sobrang ganda nung kaya hinahanap talaga ng mga albayanos yung ganung klase ng show. Sobrang successful nung unang page show natin. No? Kahit ganun yung parang may konti pang mga sablay-sablay, pero overall, yung kapag tiningnan mo yung buong show, wala naman siguro successful. talagang perfect na show, di ba? Meron mga technicalities. Di ba sabi nga, di ba may nag-post ng hindi siya ganun ka perfect, pero sobrang saya. Mm-mm. Yung technicalities doon, yung hindi perfect, yung part ko na yun. yung part ko. Pero yun yung parang gumising sa'yo na, Oo. dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Actually ngayon, kaya ko nang sabihan yung mga mag-open mic eh. Ako na nga yung nagsasabi sa mga nag-open mic na, Kuya Jobs, Tito Jobs, kinakabahan ako. Tangina nyo, yung kaba nyo, wala pa yan sa kaba ko. Di ba? Naging ano na ka ba eh. sa'yo, no? Hindi pa Ibang nila klase na-experience yun eh. Ako tested by fire na. Although, syempre ngayon, bago pa lang din naman, inaaral ko pa din naman. Pero maganda yung improvement mo, yung kaba mo, like kagabi, di ba? Kagabi
yung last na open mic. Hindi na halata doon yung kaba. Parang naaano mo na siya. Nadadala ko na Diba? din siya kasi hindi na ako umiinom ng kape. Kaya may bago akong ngayon yung bago ako mag-set, uminom ako ng kahit konti lang na isang can ng beer or yung vodka lang na parang pampainit Okay. lang sa So Instead of kape. Instead of kape na matitrigger yung yung pagiging hyper ko. Tapos yung kaba ko, at least nalilesen siya ng Hindi ako umiinom Kaya ng pala madami. iba yung mo kagabi, no? Yung performance mo Oo, kagabi. medyo smooth na Oo. parang pogi lang na walang pakialam. Tapos pag di mo na alam yung susunod na linya, asa na ba tayo? Hindi ka na, wala. Oo, di na ako natataranta na ganun. Parang ginagawa ko na parang dinadivert ko na lang siya sa ganun, nakikipag-converse na lang kung ano. Di ba yung mga stand-up comedian, tawag nito? Paano kayo gumagawa ng jokes? 'Di ba? Alam ko may iba-ibang style din kasi, 'di ba? Paano ba ninyo 'yan? Sinusulat niyo ba or lalo ikaw, paano ka ba magsulat ng joke? Sa akin talaga parang spur of the moment. Spur of- Tsaka yung makikita nyo naman sa mga jokes ko yung kung paano ako ng joke, mag-formulate based sa mga experiences ko like sa trabaho, sa bahay, sa mga friends, lalo yung sa barangay namin, kaya puro drug jokes. Drug jokes. About sa topic, wala kang Wala kang akong pinipili. pinipiling topic like kahit sino like 'di ba nanonood ako ng mga video sa Facebook. Tapos nadaanan ko Jessica Soho. 'Di ba? Doon ako nagkaroon ng Jessica Soho joke eh. So parang kung ano lang nangyari ngayon na experience ko like ba't hindi niya sinasabi yung tunay na pangalan? Yung mga ganon. So, nagsusulat ako after kung may pag-isipan yung isang bagay na nakita ko or na-experience ko. So, iba dun sa, iba yung tulad ninyo na nagfo-formulate ng joke na like, anong magandang topic na gawa ng joke. Oh, Diba yung maganda? Ako hindi talaga. Kaya yung mga joke ko, diba, trabaho, nung nasa call center ako, yung, like, nung nag-freelance ako, kay Mrs. Kasi Mrs. talaga, problema talaga yan eh. So, yun kung anong problema mo. Yun kung anong mga sabi nga ng friend ko dati si Ray Mamuad. Sa kanya ako unang naglakas ng loob magtanong, paano ka nagsusulat ng joke kasi second open mic ko nun sa Pasig, tapos nahiya ako magtanong sa mga kasi nandun sila yung mga veterano talaga sina AC. Tapos sabi ko, paano ka ba nagsusulat ng joke? Tapos sabi niya, isulat mo yung mga parang napapansin mo na mga tawag doon, parang nawiwirdohan ka, gano'n. Yung parang naisipan mo ng angle. Doon niya in-example sa akin yung, ba't yung mga jeep dito sa amin, imbis na pip-pip, ang tunog nila, fire! Doon ako pwede pala yun, pag may nakaisip ka ng isang, na, ba't gano'n yung mga mga biyaheng yan Rizal, yung mga Antipolo. Yung mga habang jeep. Yun. Patok. So, ganun ako magsalat. Kung anong na-experience ko, like dito ngayon, nag-record tayo ng podcast. Malamang maisipan ko mamaya na, first time ko mag-podcast, ganun, gagawan ko ng joke. Like, ano yung feeling na first time sa ganitong Ganun lang. Hindi ako nag-formulate ng kung anong magandang topic or kung ano lang mangyari. Kung ano lang makita mo or ano lang yung pumasok sa or na-observe mo sa like nung 'di ba yung kinagat ako ng aso, anong pwedeng gawing joke dun sa kinagat ako ng aso, 'di ba? Yung ganun. Like ang namatay yung nasa likod ko. Yung mga ganun, yung parang mag-iisip ka ng joke about dun sa pagkakagat ng aso. Buti na lang ako, tawag dito, may medyas ako, ganun. Hindi masyadong bumaon, dalawa lang yung mga relatable na like kung paano ka anong naisip mo kapag nakagat ka ng aso, pupunta ba ako ng clinic or ipapasip-sip ko dun sa bading, like, di ba yung mga ganun na Pasip-sip sa bading ako. Magkarami siya, dalawa na kayo, may ramis na. Sabi niya, ba't takot ako sa tubig? Takot na yung Pagsip-sip bading na. Ba't takot na ako sa tubig? Yung mga ganon. So kung para sa akin yung like mga newbie, di ba sinasabihan ko sila na magsulat kayo ng jokes based on your experience talaga para siya, mas madali mo siyang ma-deliver kasi na-experience mo hindi ka nag-formulate lang, di ba? Like
ano mo siya, makakalimutan mo siya kapag mas madaling mo siyang makalimutan kapag finormulate mo lang. Mas maganda pag real experience. Diba? Like yung sa amin, diba? Yung tungkol kay mama, kay papa, yung na-hospital si papa. So, kahit 1,787 ko siyang times i-perform, hindi ko siya makakalimutan kasi real So experience mas ko yun. mas nagiging magiging matagal mong anong tawag diyan? Tsaka authentic nararamdaman nila na authentic. Na-immortalize mo yung joke, parang kahit na ilang taon na yung nakalipas, parang fresh pa din yung joke. Parang hindi siya, parang, di ba may mga jokes na good lang sa itong week lang nito. Halimbawa, mga political jokes dahil ito yung issue, ginawa mo lang yung mga patok ngayon. patok lang ito ngayon. Pero next month or dahil iba na ang issue, parang pag dineliver mo pa siya, parang medyo wala na yung yung like kung example ng patok ngayon, 'di ba, parang lately yung lalaki na pinakita ng screenshot yung babae, yung nag-video sila. Parang di ko alam kung nag-live ba siya nun. Yung screenshot ng mga screenshot na regalo niya dun sa babae na yung so yung cheating. yung cheating. Parang, di ba, trending yun. So, gumawa ng mga jokes tungkol doon. Pero, after ilang years, pag gumawa ka ng joke about doon, wala na siya. Makaka-relate. Like, pwedeng, ginawa ko siya isang joke lang na napanood ko sa FB yung lalaki, chinit pala siya ng babae, ginagawa lang siyang service. Tapos, ako, nung napanood ko yun, doon ko lang nalaman na 13 years na akong ginagawang service ng misis ko. Pwede mo naman siyang gamitin as a topic, pero dapat gagawan mo siya ng something na may makaka-relate pa rin yung audience sa parang experience mo, no? Hindi ko siya pinakita, siya nagpakita ng screenshot sa akin. Doon sa screenshot kami nagkatalo. Siya yung maraming screenshot, ako wala. So ganun yun, yung joke is para talagang tatatak siya sa audience, kailangan authentic siya. So, yan yung magpapa-immortalize sa joke. Oo, yun yung matatandaan sa'yo ng tao. Kaya, di ba yung may joke ako ng call center? Yan si call center, yun, ganun. Ilang taon na ba yan? Tagal na yun yung call center joke. Nag-call center ako 2022. So parang dekada 4 years na. Hindi, 4 years na rin naman. 4 years pala ako, dekada di ba? na. So sobrang gaan ko siyang i-deliver na di ba? Kaya natutuwa yung mga dun sa joke na yun. Experience ko talaga yun yung mga sa call center. Ikaw paano ka nagsusulat? Sa ngayon kasi ang pagsusulat ko, doon muna ako sa basic. 'Di ba sa workshop yung pinasa sa akin nila RC nag-ano muna ako ngayon since beginner pa lang naman ako. Basics ka talaga. Yung basics na. Naka-basic muna ako sa rule of 3. Doon muna ako sa technicalities. Premise, setup, tsaka punchline. Although, ang mga topic ko naman, nagre-range kasi hinahanap ko pa ngayon yung comedic voice ko. So, parang nag-experiment pa rin ako ng mga nag-explore ka? Nag-explore pa ako ng mga comedy style. Nanonood ako na minsan pinapanood ko yung mga videos ni Anthony Diaz. Di ba si Anthony Diaz, one-liner lang, tapos deadpan joke lang, tapos ang iikli lang ng niya ang iikli lang ng sulat niya. Tapos yung sa'yo, parang ang inisip ko nga, pag-combine ko kayong dalawa, parang ang hirap. Parang ang hirap din. Pero feeling ko pwede kasi sa personality ko medyo introvert ako na medyo extrovert. So, parang kayo may similarity kayo ni Anthony, no? Pag sa hindi ganun masyado nagsasalita. Pero depende. Ngayon, nagiging kasi kailangan ko magsalita. Pero pag personal, pag tinanong mo ako, saka lang ako magsasalita. May ganung ako attitude. So ngayon, hinahanap ko yung mailagay ko yung sarili ko doon sa pag-perform ko sa stand-up comedy. So, yun. Pag minsan, pansin mo kahapon may mga medyo act out din ako ng ang ganda ng mga kasi ang ganda ng mga bato mo kagabi ng mga jokes. Tapos marunong ka na magtawag dito, yung parang segue. Wala ka na ngayong mga dull moments na medyo nawawala na yung mga ano na bang kasunod na sasabihin nito. Medyo nilalagyan ko na rin ng content. Na-fill up mo na yung gap na yun. Kasi naubos na talaga ako magsalita pag lalo na pag yung sa mga sulat ko. Iniiwasan ko na kasi na i-detalye pa yung mga yung setup ko nga. Kasi minsan may tendency ako, yung mga una kong open mic, magjo-joke ako, magbibigay akong premise. Tapos kung saan na napupunta yung
yung sinasabi ko, kasi nagsasanga-sanga na yung setup ko hanggang sa bumalik ako, umaabot na ng, kumukonsumo na ng ilang minuto. Tapos pagdating sa punchline, parang wala na kasi pagod na yung... Naghihintay. Kanina pa dapat yun yung punchline. Oo. Wala pang sumigaw ng, dapat kinat mo na kanina, punchline Ang haba ng setup mo pare, mga ganun. So yun, okay din naman. Marami ako natututunan actually. Why stand up, why now? Kasi ngayon ka lang nagsimula pa ng, ilang taon ka na ba ngayon? Magpo 43. Why stand up, why now? Ewan ko, basta ang pagkakatanda ko, bata pa lang talaga ako, mahilig ako sa mga comedy movies. Yung mga idol ko, mga Joey De Leon, mga Rene Requestas, yung mga sitcom dati, mga Abangan ng Susunod na Kabanata, yung sa... Batang 90s ka pala. Over the Backward, Home Along the Riles. Doon ka na-inspire Doon ako na-inspire na parang gusto ko rin magpatawa. Pero, syempre, hindi naman ako artista or wala naman kung anong. Although, sa mga tropa-tropa, pag may mga joke, mga prank yan, ginagawa ko yan. Para lang minsan nga, pag may mga elementary or high school, pag may mga kulitan sa school, minsan nagsusot ako ng parang wig. Ganun lang. Pero ba't hindi mo siya maagang pinursu yung kasi nung comedy? nag-high school ako, nahilig ako makinig ng mga rock music. Simula nung napakinggan kay Eraserhead, sabi ko magbabanda ako. Doon na lang ako buong buhay ko puro banda na. Although siyempre sa pinapangarap ko pa din maging comedian, pero hindi pa ganoon ako na parang takot pa rin ako na magpilabas sa shell. Mangarap na para maging stand-up comedian. Kasi wala naman sa atin dito na although nung lumabas na nga yan sila Alex Calleja, sila Jokoy, yan yung mga lumabas nito recently lang. So that's why 2 years ago parang nag-reach out. Parang naisip ko na parang gusto kong maging stand-up comedian. Parang na-inspire ka nung may nakita ka na may Pinoy na nagagano. Although nung high school ako, nung nagtatrabaho ako sa animation, napapakinggan ko na at napapanood ko na yung mga skit or sketch, yung mga animation na ang laman ang joke ni Rex Navarrete, yung Super Friends, naalala mo yan? Super Friends. Super Friends. So sabi ko, tapos nalaman ko Pilipino pala na talaga kaso naka-base siya sa US. Pero yun, bisita siya dito. Yun nga Tapos yun, until yun nga, recently lang, 2 years ago, parang naisipan ko lang na gusto kong Although, sabihin ko ba yung experience ko? May sige, parang may blind item natin. May message akong isang sikat na stand-up comedian. Tapos sabi ko sa kanya, pwede ko bang blip ano yung manual blip? Pwede ko bang pwede sabi ko, teka, alalahanin ko lang. Sabi ko, sir, pwede po ba akong maging stand-up comedian? Gusto ko po rin sanang maging stand-up comedian. Tapos, ang banat ko kasi, parang badidi naman kasi talaga. Baka pagtawanan ka sir, pwede po, pwede kaya akong maging stand-up comedian? Kaso natatakot ako kasi baka pagtawanan ako. Tapos, ang reply sa akin, sabi niya, hindi ka talaga pwede maging comedian. Luma na yung jokes na yan. Iyon. Sakit. Sa akin okay lang, parang expected ko naman kasi na ganun yung pero sumama yung loob ko kasi sabi ko, nag-message pa ako, sir, gusto ko po talagang maging stand-up comedian. Parang gusto ko sanang matutunan yung paano gumawa na magsulat ng joke or paano ba mag-deliver sa stage. Kasi nag-guest siya sa isang TV show or sa YouTube parang may in-interview siya. Tapos na-mention niya yung about sa how to write joke or something or skit. Na-mention niya kasi yung premise, setup, and punchline. So ako naman, tapos alam ko, nagpapa-workshop siya. So parang ang ko is mag-inquire. Tapos para parang gusto kong mag-attend ng workshop niya.
Tapos wala na. Wala nang reply. As in, wala talaga. Parang haba ng chat mo na doon. Oo, ang haba na ng chat ko. Tapos walang wala. reply. Scene. Putang ina. Hindi ka na in-entertain. Sumamalob sa loob-loob ko. Putang ina, parang magbabayad naman ako. Kaya ko magbayad para sa workshop. Ano ata yun? 1,000 ba yung ano? Parang ganon. Tapos, yun nga, may academy sila, di ba? Tapos, parang, No. gusto ko lang naman matuto. Interesado din ako dati Oo. nung nalaman ko na may pa-workshop siya dati. Sayang nga, buti hindi Actually, yun yung kinakatuwa ko. buti hindi ako tumuloy, no? Oo. Kasi, Natuto na lang din naman ako mag-stand up. blessing in disguise din. Kasi after 2 years, yun nga, sinabihan ko nagkausap kami ni Candy Lima, Oo. Leal, di ba, nasa na siya ngayon, saan ba siya ngayon? Czech Republic. Oo. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, Ken, saan ba dito, di ba tiga Comedy Oragon ka? Tapos parang tinanong ko siya about sa, paano ba sumali dyan? Or Okay. pwede bang, may chance kaya Siya pala yung source mo. Oo, may chance ba na pwedeng magkaroon dito sa Albay. Albay? Tapos sabi niya, meron mga taga dyan, merong mga taga Legazpi na nasa Comedy Oragon. Sabi niya, ikaw, si Roy Obli, tsaka si Josh Orozco daw. Tapos yun pinasok na ako doon sa GC natin ng Comedy Oragon. Tapos, tangina yan, Si Josh malaman ako na after week, parang ako na yung ako na yung kinakausap Ikaw na bahala dyan. Ako na, maghanap ka na ng mga comedian dyan. So, ako na yung naging punong abala. Nagulat Which nga is ako, good biglang naman. nagkaroon ng GC na ng comedy albay. Nakita ko may post na yung parang naghahanap muna ng comedians sa mga taga Legazpi, ganyan, mga taga Albay. Tapos kita yung magkakaroon na ng grupo dito sa Albay. Sabi ko, di na ako pupunta ng Naga. Layo-layo, ilang hours pa pupunta ka na. Pupunta ka ng Naga para lang mag-open mic, tsaka pag may mga so sabi ko, yes, may malapit na rito. Kasi pag open mic, syempre, malayo eh. Oo. Okay lang pag mga paid show kasi Siya may bayad naman. may bawi pang gas eh. Kaya lang pag open mic, syempre gusto ko may open mic dito para at least pag pupunta ko doon, Ready ka na? Ready na rin. Ready ka na. kaya hindi ako masyado dati makapagsulat ng new jokes kasi malayo ang Naga. Hindi mag-open mic pa ako para Doon para makapag-try lang ng joke mo. Pero may maganda rin ako yung parang story kung paano ako nagsimula sa ganyan sa'yo. May chinat ako na comedian. Sila James. Ewan ko kung natatandaan pa nila Sila James na yan. Sino pa ba yun? Basta tatlo sila. Madami kang chinat. Tapos si Mike Andres. Okay. Siya yung contact ko paano ako nakapunta ng Siya nag-reply. First open mic. Oh. Parang no choice siya. But, siguro na nag-scroll lang. Sabi ko, hindi na wrong send. Nakaka-send ka na. Tapos, may mga, di ba meron na yan, message request, message request. Nag-check siya, biglang napindot niya, ay putang ina, kailangan ko na itong sagutin. Nakakaya naman. Naano ko pa yun, yung natatandaan ko pa yun. Nagtanong ako sa kanya na, paano sumali sa Comedy Manila? Tapos, sabi niya, kailangan Ako Manila, na times na to. Oo. Parang nag-start na yung Comedy Manila nun. Tapos, nireply niya na ako. Siya, mabait naman siya na, sige, punta ka rito sa, ganun. Tapos, sinandya yung address, yung Matalino Street. Tapos, kinakabahan. Basement yun. Sabi ko, puta yan, may mga droga dito. Basement. Yung first time doon ko nakita sila Nonong, sila Yuki, sila yung mga medyo kilala na sa stand-up noon, tapos sila Rems. Tapos parang na-inspire ako na Hindi ka naman Sino ba itong pero yung moment na parang sabi ko, welcome naman pala ako dito sa gantong So parang ang maganda sa stand-up, like pag medyo matagal ka na nag-stand-up, tapos may nag-reach out sa'yo na i-accommodate mo na, gusto mo ba talaga, ganito gagawin mo. Yun yung ginawa ni Micah sa akin. Para sa akin, si Mike Andres yung nagbukas ng pinto para sa stand-up ko. Hindi yung mga pero yung mga talagang medyo kilala na, naging inspiration ko talaga na, kailangan ganito yung mga gagawin ko. So, para tuloy-tuloy yung progress sa stand-up. Pero para makapasok ako, si Mike Andres talaga. Shout out Mike Andres. Credits to you. Siya yung tapos tinuloy-tuloy ko na lang.
Salamat sa pag ano sa pag-accommodate. sa hindi sinasadya sa hindi Hindi sinasadya ka lang pabuksan yung message. Nasa spam yung message ko. Gagi. Tapos paano ka napunta sa ano sa paano ka napunta sa Comedy Oragon? Ayun yung maganda. Kasi si Mike rin ang nagsabi sa akin na, di ba may comedian na taga Bicol? Tapos yun na, so sabi niya, may taga Bicol dyan, si RC. Tapos hindi ko pa kilala nun si RC. Tapos sinearch ko sa nisto ko muna. Tapos sabi ko, ay, pogi. Rico yan. Pwede. Pwede. Tapos ako, sabi ko, chinat ko yan si RC. Sabi ko, taga Bicol ka din pala. Nasa Manila to si RC din. Nasa Manila na siya. Nasa Bicol na Nasa siya Bicol noon. siya. Pero nag-ano na din siya sa Manila. Oo, parang Nag-open nauna mic na ata din siya sa akin ng 1 year or okay. siguro almost a year. Tapos kaya nabanggit nila na may taga Bicol. Tapos inano ko talaga siya, sinearch ko kung ano. Tapos yun na nga, usap-usap kami. Buti Tapos nag-reply sa'yo. Uy, nag-reply. Sabi ko, sendan kita muna ng Gcash, reply ka. Tapos, nasa yan si RC, yung parang marketing eme or sales, ganyan. Tapos may siya dyan sa, dito lang sa Legazpi. Tapos, nagkita kami sa may Gaisano. Tapos sabi niya, usap muna tayo. Tapos sabi ko, saan? Okay, stage pa lang. Pumunta kami. Dating stage na. Muna kami, talking stage. Then, punta kami ng Wakis. Wakis ba yung dyan sa Wakis. Tapos uminom kami. Sabi ko kay RC, hindi ako umiinom. Sige na. Sabi. Tapos, kami, usap kami. Tapos nagyayabangan kami kung sino na una. Tapos, hindi naman sabi. Night eye contact mo. Oo. Tapos, kami. Parang, kung sino yung usap kami. Sinong paborito mo sa Comedy Manila? Tapos parang nagkapalagayan kami ng loob. Tapos dalawang bucket na kami. Tapos sabi niya, medyo lasing na sabi, kaya kang gumawa tayo ng eksena dito? Tapos nagwala si RC. Gumawa na eksena. Eksena ng stand-up. Kasi ko, okay, cool. Tapos yun na, sabi niya, magandang yan. Tapos doon na, parang ilang weeks lang, mga 2 weeks, nalaman ko si RC, si Jan Racho, si Sayot, si Si Paul Jan Racho Simon. yun sa tiga... Comedy. Up North Comedy. Yun, magaling din yun. Sila talaga yung nagkasikaso na Si mabuo Anthony. yung Si Kasama Anthony ka pa. talaga. So parang hindi talaga ako yung kasama sa bumuo. Marami nagtatanong ba ganun? Di ba ikaw yung founder ng Comedy Oragon? Oo, bakit? Layo mo kasi nasa Legazpi ka eh. Ako kasi dati yung parang nakikita mo madalas sa poster ganun. Tapos nung mga naglaan na kami ni Roger. Tapos doon na nagsimula yung Ang ganda nung nung parang nag-usap lang kami about ni RC. Tapos parang good si Jan Racho sa ganung idea. Sinimulan na agad. Wala nang kami. Let's go! Naghanap na sila ng mga doon. Oo. Open mic agad sila. Alam mo ba nag-open mic kami? Lang kami dati? 5. Tapos sila nanonood. 4 or 5, Tapos, nanonood sa amin dati 3 lang. Yung waiter, yung may-ari. Yung palaboy sa labas. Open area kasi yun, yung cafe. Boy, halika dito. Load ka muna. Siya yung muna na. Mamaya ka na malas. Niyayabangan namin yung kulog sa labas. Stand-up comedian kami, ha? Wala pa nun masyadong nanonood sa sa Comedy Oragon nung nag-open mic pa lang kami. Tapos parang may nahata kami ng mga bagong comedians. Doon na kami naging confident na, marami tayo, ibig sabihin parang variety. So papanoorin tayo ng tao hanggang dumadami na yung mga fans, like ini-scam namin maganda tong show namin. Actually, mas maraming disappointment sila kaysa sa mga tawa. Pero habang tumatagal, na-workout namin yung kung paano mag-perform. Doon na, gumaganda yung show. Tapos dumadami yung tao. Ngayon, ilang years na yung comedy. Ano ba? Parang taon ba 2021 nata nag-start 2021. So, mga nasa 2, 3, 4, 5, 6. Mga pa 5 years na. After kasi ng pandemic yun, umuwi ako nung 2020 na ata yung pandemic, tas early 21 na kasi
ano yun eh, di ba yung pandemic, tas may babakuna. Ganun. Yung sinasabi ko kay RC, bakunahan mo ko, RC. Johnson! Ang ganda ng start ng ano. Pati yung yung start ng Comedy Albay, ang ganda ng pagkaka-discover na yung pagkakabuo. Hindi ako aware eh. Biglaan lang din. December, last year lang, di ba? Mga November or December, tapos ilang open mic, 2, tapos January, showcase agad. Oo. May mga nagtatanong din sa akin, ikaw ba yung ng Comedy Albay? Ano sinasabi mo? Oo. wala akong naipundar kahit isang grupo. Pero inaangkin ko. Ikaw naman kasi talaga yung face ng lalo sa Comedy Albay, ng Comedy Oragon at Comedy Albay. Ang galing nga, nabit-bit ako naman. Swerte ko. Sa tingin mo, ready na kaya ang Bicol sa sa stand-up comedy or sa follow up ko lang din kung sa tingin mo meron na ba tayong yung parang big yung sarili nating humor, Bicol humor sa tingin mo? May fan base na kasi may something pa ba i-work out para ma-discover natin yung pinaka parang voice, pinaka ng stand-up comedy sa Bicol? Actually, yung madali na lang ngayon yung parang ng stand-up, present ng stand-up dito sa Bicol kasi maraming nanonood online ng mga stand-up comedy show, maraming fan ng Cool Pals, ng mga iba-ibang grupo. And nakapag-perform na rin ako dito ilang beses sa Legazpi. Sobrang ganda ng pagtanggap ng tao sa stand-up comedy kasi very refreshing siya. 'Di ba may sino ba yung sabi niya, ito ibang-iba to dun sa mga comedy ng mga nasa comedy bar na yung mga kapatid nating LGBTQ. Parang nakaka-refresh na hindi puro ganon. 'Di ba? So parang mas madaling tanggapin ng mga taga-Legazpi yung sa tingin mo open na or aware na ang mga taga-Legazpi or sa Bicol na may difference itong stand-up yung standard natin sa stand-up comedy natin. Hindi naman against or na magkaiba to doon sa style ng sa mga comedy bar dati like mga katulad ng Alan Kay or sila, di ba? Di ba? Iba siya. Yun yung lagi kong sinasabi, di ba? Like, iba yung stand-up natin sa stand-up ng yung mga bading. Although parehas tayong chumuchupa. Iba yung natin. Masarap eh. Diba? Hindi kasi hindi nasanay kasi yung mga like mga Pilipino or kahit dito sa mga taga-Legazpi na yun yung napapanood nila is slapstick comedy, yung may mga okrayan. Dito walang mga sa stand-up natin, parang sarili pa natin yung ino-okray natin minsan, di ba? Kaya sobrang refreshing siya sa kahit ilang beses silang manood ng mga stand-up comedy show na ganito. Hindi sila nakakasawa kasi hindi sila nagsasawang manood kasi iba-iba eh, maraming comedians, hindi tulad sa 'di ba, like may kilala kang stand-up comedian na yung sa comedy bar. Sila 'di ba? Yun ang mga nila, parang material nila yung mga banter. Sa atin talaga nag-iisip tayo ng mga malalim yung natin, may sa mga comedy bar parang yan eh. Parang crowd work na talaga may malapit na sa crowd work na. Kasi parang ang pagkakaiba lang din sila hindi mag-workout yung mga joke na yun kung hindi kasama yung crowd na may okrayan or may basta i-involve nila or okrayin yung kasama nila, di ba? Mostly pair sila eh. Sa atin mag-isa lang talaga na magpe-perform ka ng stand-up. So maganda yung yung dating natin sa crowd. Hindi siya offensive pati. Parang at least sila hindi sila na-intimidate. May ako isang beses sa Lola Feeling yun. Hindi ko nasasabihin kung sino yung comedian na daw. So inokra siya ng inokra eh. Tapos nag-post siya sa Facebook na ayoko nang bumalik diyan sa inokra ako ng tapos ayaw na niyang yung parang may nadadamay na audience dahil para lang makapag-joke yung kasi dati may nadamay, sinuntok daw ng badwing. Tawag dito parang ina-expect na nila yun na ganun, pero hindi ganun kalala. Di ba sa atin walang ganun sa stand-up? Pure tayo eh, parang pinag-iisipan natin yung bawat joke na binibitawan natin. Although minsan may mga palya, di ba, yung mga jokes, pero hindi siya
hindi siya binuo yung joke na yun para makapang-okray or makapag-insulto na. Oo. Pero, Binuo yun para lang makapag-deliver. makapagpatawa. Pero ano yung masasabi mo? 'Di ba may mga jokes tayo na clean tapos meron din tayong mga obscene, 'di ba? So from sinasabi natin from linis to finish. Okay lang kaya 'yun sa sa mga audience na pumupunta. O yung mga audience naman kasi ngayon, ano na sila parang mature na sila Di ba sinasabi natin lagi na yung mga kaya inaano yan parang ino-orient mo na yung mga audience bago magsimula yung show. Yung jokes po namin, siya, nagre-range siya from clean to obscene, from malinis to pinis. Tapos yung mga kasama namin nag-focus lang sa pinis. Ako nagpo-focus ako sa malinis na pinis. 'Di ba yung mga ganun. So parang okay, ganyan yung jokes nila. Hintay natin kung okay ba or hindi. Tapos sinasabihin natin sila na like sana hindi kayo easily offended kasi kung wala namang papasok sa comedy sa comedy show na gusto kong ma-offend, pupunta ako ng comedy show. Magwawala ako. Isang joke pa lang, magwawala na ako. Yung mga ganun. Oy! Offend mo ako! Wala pang ganun. Pupunta sila sa comedy show para manood. Diba? Oy! Nakaka-offend yun yung mga ganun. Tawag dito? Ang mga audience kasi ngayon, fan sila ng comedy. Pag na-deliver mo yung right nila, yung parang yung right type of humor para sa kanila, babalik at babalik sila. Pero pag nagpunta sila diyan para manood ng comedy tas inokray mo, hindi na talaga yung babalik diyan. Maano na lang. So yung iba talaga yung yung type of comedy natin. Although may mga stand-up comedy din na mga nasa comedy bar na hindi naman nang-ookray. Lang sila, tawag dito, mas gusto lang talaga ng mga yung flavor ng stand-up ngayon. Kasi alam ba, tambay ako ng comedy bar dati. Oo nga, akala ko dati, ang type lang ng comedy is yung kilabay stand lang. Ganun lang ang Yung, kinukuha ko dati sa laugh line ata yun. Kasi nga kahawig ko si Bugoy. Bugoy drill. Lagi ako nandun sa Kisang kanta nga dyan. Sana na kaya. Lagi ako nasa harapan. Pag nanonood ako ng stand-up. Ako yung parang napapansin na, kumukha to ni Butas. Ako laging pinagtitripan. Minsan talagang mangyak-nyak ka na rin Pero wala nga magagawa. Pumunta ka doon, alam mo yung consequences ng mangyayari doon. Kumanta ka ng paano na kaya. Yun ang maganda sana, kaya lang hindi ako natutong kumanta. Pero nung inanap sa akin ng mga pulis yung mga tropa ko na nang-hold up, ang linis. Ano pa ba? Syempre, since baguhan pa naman ako sa sa craft na to, sa stand-up comedy. Paano nyo ba handle yung mga heckler or something? Yung mga sa sa akin kasi, yung mga nangunguna sa punchline ng may punchline. May mga ganun ba? Meron ganun yung parang lalo yung mga lasing, yung ganun. Pero sa akin sa tagal ko na rin na nagpe-perform. Hindi pa ako wala pang nang heckle sa akin. Parang gusto niyang mang-heckle pero parang iniisip niya baka barilin ako nito paglabas. Gusto ko sanang i-heckle kaya nakakatakot. Gay siya. Sa Manila. Pinapakita lang niya sa galaw niya na or sa sa the way na mag-act siya, yung mata niya nakaganon na parang ganun, parang mas magaling ako. Para siyang nag-work din sa sa comedy bar ganun. Ang ko niyan is hindi ako nagfo-focus sa kanya. Ayaw mo pala tumawa, ba't nandito ka, diba? Doon ako sa gusto tumawa. Kaya gusto tumawa ng janitor. Doon lang ako sa janitor nakafocus. Parang, kung may heckler, mo lang, yung iba kasi inaano nila tawag dito, parang... Ang iba nakikipag-interact, diba? Nakikipag-interact. Parang, may sa akin kasi, hit or miss yun Either mabad trip mo lalo yung or manalo ka diba? Di mo rin kasi alam kung ano nasa isip ng heckler, baka pinaprovoke ka lang talaga para umeksena din One time nga may kami noon, may show kami ata noon sa sa Naga. May heckler noon, binato ko ng chicken. Oo, hilaw pa. Sabi ko, ba't walang sibuyas, kamatis? Sabi niya, mamaya, nasunod na lang. Hindi ko man na-experience kasi na may heckler kasi para sa akin, advantage yung may gantong mukha. Parang pag hinekal ko, kawawa naman.
na lugmok na yung tao eh, kalbo pa. Yung mga ganon. Ano, yung iba, yung tulad kila Nonong, may heckler. Di ba si Nonong, ang ganda kasi ng pagkakaano ni Nonong, yung pagkakatawag nito, yung pakikipag-interact niya, in a friendly way yung panalo kahit saan siya doon lumugar, panalo siya. Panalo eh. Kaya sanay, alam mo, may heckler tapos yung pagkakaano mo is tama ka. Yun ang parang iwasan mo na kung yung tama ikaw yung mali. Dapat mano mo Sa na. kanya kasi ang ganda ng pagkaka-handle niya nung Galing nga eh, parang niya. yung parang nakainom na po kayo. Pinaalala lang. No? Alam ko nakainom ako. Ekal pa rin. Nakalimutan ko na talaga yung shot ko. Kailang shot na nga ako. Ay! Maganda ng yung pag may heckler talaga, napansin ko lang sa ibang mga kasama ko kasi ako talaga wala pang gano'n na Sa mga taga-Comedy Dragon, may mga na-heckle na ba dyan? Ay, si Josh. Si Josh ata. Hindi naman siya ba yun yung parang may no politics kasi Parang shot niya tama si Josh. si yun. Josh. Oo. Tapos, May sumigaw. may sumigaw na no politics. Tapos after nun ata, Nice ang naman sumalang na si Michael, Si Michael. puro politics yung jokes. nanawa siya. No Ewan. politics na. Ewan ko kung anong nangyari dun sa sumigaw na no politics. Naman, parang kinausap ata nila Michael tapos yung isa, kasi parang si Vice Mayor nagpaano nun. okay. Parang din pala. Buti hindi ko pa binibitawan yung politics joke. Yung kay Willie. Siguro natuwa siya, Nakaset ka din na, nakaset. Oo, Nakaset nandun ka ako. din. Si Roger yung nag-headline. Yung kaya iniiwasan ko talaga yung mga politics. Madalas may heckler sa politics kasi iba-iba yung natin eh. About politics tsaka religion, yan. Politics, religion. Madalas diyan nagkakaroon ng heckler. Pero pag ang mga jokes mo naman nagre-range siya sa experiences mo, observations, yung mga hindi siya mag-heckle, makikinig lang yan. Pero kung kasi tinatamaan yung ego eh. Pero Diba? pwede naman yan based from experience nga, halimbawa, yung mga tapos sundutan mo ng konting politics. Oo. Lagyan naman Yung ng sa akin, konting di ba, religion. yung Diba? jokes ko, di ba, Pwede may yan, joke akong politics tsaka religion, pero hindi siya nakaka-offend. kasi may, lang, parang Very light lang palabok. siya. Yung ilalagay mo lang na palabok doon sa mga Oo. jokes mo, Ang sarap nga mag-joke ng politics sa mga politiko. Natatawa din siya. Naalala ko si Attorney Ed. Ed Chico. Nag-show kami kila Grex Lagman Ah. dyan sa Governor's Rest House. Puro politics. Puro politics yung joke ni attorney. Yun eh. Pero sobrang nakakatawa. Yun ang maganda sa parang hit or miss joke na like politics or religion. Kailangan talaga hindi sila ma-offend doon sa mo. Ang ganda kasi nung hindi pa rin ma-offend kay sa mga jokes ni attorney. Ang gaganda kasi malalim kasi mag-isip si attorney. So, kung tayo man gagawa ng jokes, doon tayo sa sa hindi ng ego ng iba. Although hindi natin totally maaalis, 'di ba? Pero maganda kasi maganda kasi yun na doon pa lang alam mo na kung paano mo i-gauge yung Oo. para at least kung mag-level up ka man doon sa at least may ka na mag-gauge mo na yung kung paano mo i-deliver or paano mo isusulat yung joke mo na. Oo. May iba kasing comedian naman ang goal bad trip na. Yun talaga yung goal Kasi na. ang paninindigan nila ito yung tama. Tapos gagawin nilang joke. Like may sinusuportahan silang isang kunyari politiko ganito. Gagawa sila ng joke para maging tama. Kaya may mga ganun eh. Na-encounter ko na yung mga ganyan. Tapos yung mga sa religion na parang tama to yung pinagtatanggol nila yung religion nila using jokes. Yung mga ganun. May mga ganun kasi. Sa iba-iba din talaga. Oo. Kaya ako, 'di ba? Ko ng religious joke pero very light siya na 'di ba yung ano ba yung joke ko doon sa religion? Yung INC si Mel Chanco. Ay, si Mel Chanco. Di ba? Nga, tama. Ganun, hindi siya
feeling ko, nung nagtanong ako una, may INC ba rito? Eh, sabi ko, wala. Good! Akala nila offensive eh. Sa mga nakikinig po sa joke niya about niya kay Mel Chang, abangan niyo po yung The Roy Obligation Special. Doon yan, makikita niyo yan, maririnig niyo yan doon sa... Kaya abangan niyo yan. Bibigyan ko kayo ng religious joke na hindi religious. Yung Speaking of, wala pa kaming Uy, may naisip nga ako na religious joke na. Dito natin bibitawin. Sige nga. Hindi. Ay, Kasi di ba may Jesus jokes ako dati? Ay, oo. Parang may ko na kasi si Jesus, di ba seryoso siya hindi niya nagamit yung powers niya sa kalokohan, di ba? Like, kaya niyang bumuhay ng patay. Oo. Hindi na yung ginamit sa kalokohan, like, di ba, may magkukwento sa'yo, Jesus, halika, may kukwenta ako sa'yo. Bangon! Ano ngayon? Hindi, joke lang, yung mga ganun. Yung religious joke siya na na parang... Okay lang yun. Yung mga pare nga, pag nasa misa, nagjo-joke din eh. Parang gano'n lang din naman yun. Yung diba, sino yung joke na, how small is your feet? Saka naniniwala ako na kung may pinapaniwalaan man akong Diyos, siguro naniniwala ako na ang Diyos ay komedyante. Isipin mo na lang, bakit nila lang gumawa siya ng isang Roy Obligation, di ba? Sino ba yung nagsabi na sino ba yung nagsabi na kung tayo nga may sense of humor, Diyos pa kaya, di ba? Siyempre, saan pagaling yung natin? Minana lang naman natin yan eh. Grabe ang trip ni Jesus. May mga yung mga nag-aabang ng religious jokes, relax lang kayo dyan. Darating tayo dyan. Hindi, pero marami yun lang Pero niya magkakaroon tayo ng special for Roy Obligation. Kasi bibitawan niya na lahat ng mga luma niyang jokes eh. Tapos gagawa na ulit siya ng mga bago. So, yun, abangan niyo. Ko na. Naghahanap kami ng sponsors kasi wala rin kaming pera para mag-produce. Ayan. Pero seryoso yan, baka gusto niyo tumulong. Hindi, may nag-chat na sa akin na uy, kung gusto mong ituloy yung game ako Oo nga, may nagparamdam na Nice. Ituloy mo yan kung gusto mo, basta sabi ka lang. So, kulang na lang tayo ng 5 sponsor. May mga nagtatanong, bakit daw yung Comedy Orago naghahanap ng mga improvs, tapos parang musical comedy. Siguro 'di ba yung napanood nila si Teo? Ay, oo. Parang na-inspire sila. Pwede naman pala. Pwede naman pala gano'n. Siguro, para magkaroon siguro din ng diversity na, although, syempre, yung pinaka natin is stand-up comedy. So, para matap din natin siguro yung mga, kasi ang pagpapatawa naman kasi hindi naman lang talaga, syempre, general na sa stand-up lang. Baka magsawa ka na din syempre, kailangan din kasi siguro natin ng may variety of tas may way kung paano sila, katulad nung kagabi sila si Gab tsaka si Mano, di ba, duo sila. Ang ganda ng nila na may nagjo-joke tapos yung isa parang deadpan yun. Parang may tiga-assist parang sagutan na parang naalala ko tuloy yung mga pork chop duo pero hindi ganyan yung kanta na slapstick, parang paano ko ba parang nagkukwentuhan lang kasi si maganda rin maganda pag pag na workshop pa yung dalawa ngayon. Kasi may improvement pa talaga yung iniisip ko lang din yung Comedy Oragon, naghanap sila ng parang musical parang comedy kasi hindi naman pwedeng yung stand-up mismo na kami nagsusulat tapos biglang mag-music kami, di ba? Like, ako nga pala si Roy Emery. Pwede, siguro. Di ba? Kailangan may separate na na para doon. Kumbaga, may iba pang pwedeng panoorin. Siyempre, bago pa lang din naman. Ano ba yung improve na yan? Improve, yung parang on the spot. Okay. Like magjo-joke ka sa sa audience na parang crowd work siya. Parang crowd work siya. Or yung iba, ang ng improv is may isa kang topic, tapos out of that topic, parang kayo, gagawa kayo ng jokes, gano'n. Improv nga, parang... Pag piniperform sa stage, isang tao lang sa stage? Or... Hindi, minsan, di ba yung tawag dito? Ano ba yung, may improv comedy na marami sila? Di ko maalala yung... Spit? Yung spit. Ganun ba? Ganun yung improv. Okay. Yung, walang script, yun ang improv. Tapos magbigay lang ng isang topic, tapos bahala na kung parang ganun,
Ganun pala. So, sa mga gustong, mga nag-improve, yung mga matatalino, Pag matalino lang ba yun? sa atin kasi, kunwari lang. Di pala tayo pwede. Sa kanila, legit yun. Legit yun. Yung improve natin siguro, magbigay kang topic, balikan kita bukas. Okay, yung pinakamalapit, mga 6:30, may sagot ako. Bigay kang topic. Hala, may topic? Pa-shoutout daw kay Clint. Ayun si Clint, isa sa mga pinakamasipag na natin, member, at siya ang nag-aasikaso ng mga shows lagi. Bugbog na yan. Ang pinakamasipag na accountant Oo. / punong abala ng Comedy Aragon, Clint Aure. Uy, nakaka-proud yan si Clint. Di ba yung wala ka pa nun ata yung may The Accountant. Ay, oo, nakwenta sa akin. One-man show? One-man show, eh. Wow, successful. Doon kami mag-show nila. Ang galing, no? Si Clint, lahat ng headliners ata na yun. Pinag-open. Sira ulo ka, Clint. Lakas! Ikaw lang ang parang sa amin, nag-downgrade. Wala, no choice sila RC, sabi. Siya gumagawa ng mga shows, eh. Pero ang galing, successful yung ang daming tao nun. Laking gastos ni Clint doon, Abonado. Pero okay lang, nakapag one-man show siya. Oo. At least, na siya, kumbaga, ngayon may ikaka-proud na rin siya na, na ako yun, Tsaka siya naman kasi talaga yung pinamasipag doon, eh. Oo. Kaya, dito sa Comedy Albay, nagmana ata ako. Ikaw ang Clint. Ako ang Clint ng Comedy Albay. Kaya close kayo ni Clint, or semi-close pa lang. Pa lang, nasa... Close open, nasa pa lang kami. Ano ba yung sunod sa talking stage? Parang kayo magiging RC Roy ng... Pwede. Parang nung nabuo yung Comedy Oragon, sumakit yung puwet ko. Kaya kapag kayo naman ni Clint, di ko sure kung sino ang sasagot. Tingnan natin. Abangan natin sa 21. Abangan natin ang mga possibility. Mga plans natin. May mga plans tayo sa sa Comedy Albay. Ano ba? Ay, marami kasi mula nung nag-show tayo ng sabi ko, ang lakas nung show natin sa kailangan masundan natin yung mga shows na ganun. Marami pa tayo nag-expect na ng mga taga Legazpi na, di ba, dami nagtatanong, kailan kayo titigil? Sabi ko, hindi. Kailan kayo magkakaroon ng ganitong show? Marami kasi maraming nanonood na rin sa Comedy Albay. So, ang tawag dito, ang plan is, open mic ng open mic, mag-improve, lahat gumaling, and then, all out tayo sa shows. Okay. Magkakaroon tayo ng mga, by end of this year, siguro. Workshop to. Pwede tayo mag-workshop. Workshop. And, feeling ko talaga magkakaroon na rin ng mga, parang, shows tayo sa mga tawag dito, may invite na tayo sa ibang lugar. Like sa mga kampo ng mga mauti ganyan. Pero ano tawag doon yung mga show corporate yan, magkakaroon tayo ng mga corporate shows kasi nakikita na tayo ng mga ibang rito sa Legazpi. Ay like ako nakapag-corporate na ako dito sa Legazpi. So kapag may nag-aano sa akin na sabi ko, hindi, mahihina pa yung mga kasama ko eh. Hindi, pag sabay-sabay dapat tayong gagaling para pag may mga corporate, mamimili na lang tayo kung salang yan. Kailangan talaga natin mag-workshop. Practice doon sa pag-deliver ng jokes. Kaya open mic lang siguro talaga. Lagi natin gagalingan yung open mic doon natin mas lalong parang gagalingan kasi 'di ba parang si Jordan mas ginagalingan niya sa practice kaysa sa actual na kailangan gagalingan natin sa open mic para may pangbato talaga tayo sa mga paid shows natin. So, yun ang ina-expect ko malalaki yung grupo, yung Comedy Albay, and then magkakaroon ng maraming shows. Yun. So, to end our episode, our first episode, invite na lang natin yung mga interested na sumali sa Ay, oo. So, baka yung mga taga Legazpi and or Naga, kasi dalawa naman yung grupo. Comedy Oragon is Naga-based and Comedy Albay is Legazpi. So, kung sino man yung malapit dyan na gusto mag-open mic, mag-try sumalang, mag-stand-up comedy, or ipakita lang yung funny side nila, we are looking for you.
We are looking for stand-up comedians, and kung sino pa yung may mga nakakatawang side kahit hindi stand-up like musical or improv nga, open kami sa sumali kayo sa grupo, mag-open mic at mag-improve tayo ng sabay-sabay. Basta welcome kung pupunta, sasama kayo sa grupo namin. Tama. So, kung interesado kayo, welcome po kayo sa Comedy Albay and Comedy Oragon. Mag-message lang po kayo sa page namin or Page 12. Ano yung page ng... Tagal ko na sa Comedy Oragon. Hanapin niyo lang sa Facebook Comedy Oragon and Comedy Albay. So, may mga posters din kami ng mga open mic and workshop na pinopost sa Facebook. Pwedeng doon kayo mag-comment or mag-message kayo rekta mismo sa page. Sa akin bawal mag-message, makikita ng misis ko. Kaya sa page Lalaki lang. Pag lalaki sa akin mag-message, pag girls sa page. Hindi rin pwede sa akin. Mahirap na, alam nyo na yan. Pwede naman natin, disappearing message na lang. Illegal yan Mahirap yan. Okay, so basta kung sino man yung gustong sumali, welcome kayo. Nandito lang yung grupo para palaguin yung eksena, yung stand-up comedy. Ayun, pasayahin natin yung mga taga-Legazpi at yung mga taga-Naga kung saan man. Ayun. So, pasalamatan natin siguro lahat ng mga ating mga tumutulong sa atin. Unang-una pinapasalamatan natin ang Il Vibe, yan dyan, si KMG, si Mark Gerald Montas, ang ating good friend. Punong taga-abala. Para sa isa sa ating punong punong abala ng podcast na ito. Ang Comedy Oragon, ang ating mga bossing, sila RC Rosales, si Anthony Diaz, si Clint Aure, and ang ating mga kasamahan sa Comedy Albay, nandyan sila paring Josh. si paring Josh Orozco, paring Theo, And yung Ice, and the rest of the members. Madami na tayo. Ilan na ba tayo ngayon? Hindi ko sure. Hindi ako mahilig magbilang eh. Pero siguro mga more or less. Basta dumadami na yung basta nasa tayo. Kulang-kulang 10 na rin ata tayo eh. So, bilangin ko. Kung sasali kayo sa grupo, madadagdagan tayo. And gusto ko lang magpasalamat din sa sa Comedy Oragon kasi sila yung nag-establish ng stand-up comedy sa Bicol. Sila yung pinakaunang grupo dito na nagtatag ng stand-up comedy group. So nakaka-proud lang na naging part ako ng Comedy Oragon. Tsaka yung ang kagandahan kasi sa Comedy Oragon, alam mo yung discipline, yung respeto na-maintain nila yung discipline sa stand-up comedy na nagbi-build talaga siya ng community na parang kung stand-up comedian ka, parang hindi mo mapi-feel na stand-up comedian din ako eh. Walang rivalry, bagkus merong unity na parang magtutulungan tayo. Tutulungan. Mababait kasi yung mga members ng Comedy Oragon. Hindi tulad ng Comedy Albay. Masama ugali eh. Yan. So, siguro that ends our first episode ng ng ating ating episode ng ating podcast. Ako nga pala si Joper. At ako si Roy Obli. At ito ang The Setlist. Tawanan lang, walang personalan. Maraming salamat po. Thank you. Goodbye. Bye-bye.